surprisingly instant. Instant matatanggap yung loan dito sa kay Instacash. And surprisingly, yung loan app na to ay registered po sa list of recorded online lending platforms. So, technically, legit. There are a few things na kailangan yung malaman, or actually a lot dapat yung malaman sa loan app na to. Kaya yun, Christine, kung si Christine man yung totoo mong pangalan, text ng text. Na mag-loan ako dito sa kay Instacash, well, nagkamali ka ng tinext mo. Sinubukan ko yung loan app nang dahil sa kaka-text mo. So, i-share ko sa inyo sa video na to. Keep watching. Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. At dito wala tayong pinopromote na Ola. Kaya wala akong Ola links, guys. Nagre-review lang po tayo. Dahil tamang expectations po yung sinishare ko sa inyo. My videos are not sponsored. It is based on my personal experience. Subscribe if you haven't already. And make sure na naka-bell notification button kayo para hindi kayo mahuli pag nag-vlog ako ng mga super legit na mga online loan platform. And definitely, hindi yun si Instacash, ano. Kailangan nating i-review, guys, dahil text siya ng text. Ilang araw na to. I can't help but compare this with Funpera because the design is very Funpera. So, sabi ko, ma-approve kaya ako dito kay Instacash kasi yung ginamit kong number sa pag-apply dun kay Instacash is the same sa number na in-apply nung umapply ako kay Funpera. And parehas. Copy-paste po yung style nila from start to finish. Medyo magkaiba lang yung kulay. Siguro dapat hintayin mo na may text ka na pwede ka mag-apply dito kasi kung ikaw lang yung magda-download ka na ng loan app na to sa Google Play Store, sasabihin niya yung system is busy, server error, kung ano-ano pang mga error messages. Pero kapag nakatanggap kayo ng text sa kanya at nag-apply kayo, hala, makakapasok kayo, makakatanggap kayo ng OTP. O, may something fishy na dyan. Ano din si Funpera? Pero guys, nung ang bilis lang ng application process. And so far, na-approve naman. And natanggap ko in less than 5 minutes. Except for the fact, ito lang kailangan nyo tandaan, baka may tumawag bago kayo ma-approve. Mag-verify po sila some questions bago finally ipadala yung pera. So, heads up na yan. Is it really worth it? Naku mga mare, kung pwede nyong iwasan nyo na. Kasi sabi niya, 80,000 pesos daw yung maximum. Pero kung first time mo sa loan app na to, not only na may tatawag pa sa'yo, makikimarites, mag-verify ng information bago padala sa yung loan mo, teller, grabing effort para sa loan ng 1,000. May kaltas siya. Siguro pang TF yun ng kung sino man yung tumawag. Lalaki yung tumawag, hindi si Christine. Mag-verify, tatawag bago ka pa dadalhan ng loan. Anyway guys, I'm wearing a shirt that I bought from Shopee. Very comfortable siya. Kung bet nyo, ilalagay ko po yung product link. Dalawa po kasi yung cellphone ko. Pero yung mga SIM na andito, naka-registered po yan sa akin. Yung mga favorite, super legit na mga online loan platforms, nandito. Andito yung main phone ko. At ito rin yung my GCash. Dito naman, ito yung mga loan apps na wala sa iOS. Si Instacash, Google Play lang po siya. Wala po siya sa App Store. Dito ko siya din-download. Number na pinapadalhan niyo ng invite sa pag-apply dito po. At yun din yung number na gamit ko sa GCash ko. Approve kaya ako nito? Kasi yung number ko, ito yung ginamit ko nung nag-apply ako kay Funpera. Akala ko kasi parang sister company sila. But anyway, na-approve pa rin ako guys Kahit na yung GCash na ilalagay mo is hindi sa'yo, pwede pa rin. Magpapadala nga lang siya ng verification or OTP. It's not worth it. Kasi sabi ko nga sa inyo, may kaltas, diba? It's the usual, magpapadala ka ng valid ID, magsi-selfie ka together with your ID, at hihingi pa siya ng picture ng place of work mo. Sabi niya, up to 24 terms. Hindi ako maniniwala dito, tsaka 80,000. Or siguro nga, kung first time mo magsisimula ka sa mababang amount, at 7 days lang siya. So, i-click mo yung apply na kung gusto mo magpatuloy at mag-agree ka dun sa privacy policy niya, which copy-paste din. Tulad din sa privacy policy yung sa kay Funpera, ganun din. Feeling ko talaga somehow related sila. Anyway, so maglalagay ka ng phone number, magpapadala po siya ng OTP na galing sa kay KingCash, and KingCash is registered na sa SEC website po. And then yun, i-click mo yung apply now, and then magbibigay ka ng ganitong mga information. O, diba? So, i-click mo lang yung next to go through those process. And may pag ganyan pa siya, just click yes. First name, middle name, last name, gender, yung stuff like that. And then maglalagay ka po ng ID type and the ID number. So, kailangan mo i-type in yung ID number mo. So, wrong spelling wrong. Just make sure na tama po yung nilagay nyo dyan. Just go to the next page pagkatapos mo ma-fill out yung address nyo, stuff like that. Optional lang po yung email address tsaka yung Facebook. Guys, nung tumawag po si Mr. Agent, kasi lalaki po yung tumawag, tinanong niya ano yung email address ko kasi na-skip ko pala siya when I was applying. Tinanong niya pa rin, so nagbigay ako ng email address. And totoong email address yung binigay ko It's the email address that's used sa account ko sa phone na to. Anyway, sinisipon na ako sa makeup. Guys, kaya bilisan na natin to. Hindi na siya humingi ng Facebook, so you can leave that blank. And then doon na tayo sa work information. Wala siyang masyadong tanong. And if you say self-employed, so naglagay ako ng
company name, gawa-gawa ko lang yun, guys. So, nung tumawag, sabi niya, ito ba yung pangalan ng company mo? So, inexplain ko na freelancer po kasi ako. And pag gumagawa ako ng invoice, yun yung nilalagay kong name ng company. Charot-charot lang. And yung company telephone number is my home phone, yung sa landline namin. And yung monthly income ko, nilagay ko ganun din. At sabi niya, may iba ka bang income other than the one that you've indicated? Sabi ko kasi freelancer ako. Paiba-iba po kasi siya. Tapos sabi niya, ito ba yung sa application process, 3 picture. Isa yung picture ng ID mo, yung selfie with the ID, tapos yung proof of work photo. Yung pinicture ako yung laptop ko. O freelancer naman talaga ako, tapos nag-i-edit eh. Sabi ko kasi nag-i-edit ako ng video, kaya picture ng laptop ko yung sinend ko, which is true. Dahil ako naman talaga yung nag-i-edit ng sarili kong video, guys. Anyway, so ayun yung sa picture ng ID, yung binigay ko sa kanya is my SSS, but any government photo should work. Basta tama lang yung pagkaka-picture mo. And then nag-selfie ako, guys, saka-makeup pa. Kasi kaka-film ko lang ng isang ola. And yun, lumabas yung offer niya. 2,000 yung maximum. Pwede mong bawasan, gawing 1,000 if yun yung gusto nyo. Dahil guys, pag-isipan nyo nang mabuti yung loan nyo sa company na to dahil kakaltas po siya. Say for example, sa 2,000, yung kanyang service fee is 800 pesos. Kaya yung matatanggap is 1,200. Siyang parang second period, parang kunyari masabing long term, 2026 pa, pero 100 pesos. Anyway, so sabi ko 1,000 lang yung itatry ko kasi sa 1,400 per yung service fee, yung kaltas. Kaya yung natanggap ko pagkatapos yung tumawag is 600 pesos. Pinayaran ko siya kasi gusto ko namang pa-delete eh. Ayoko na sa loan app na to. Laking kinakaltas. So, yung kinaltas niya is 400. Yung natanggap ko is 600. Yung binayaran ko is 1,000. So, naka-state talaga dito na after I sent my application, baka may tumawag. At yun, may tumawag nga. So, yung mga tinatanong niya is, state your first and your last name. Yung may-ari ng GCash, sabi ko kasama ko lang sa bahay. Kasi siya lang yung may GCash dito. Kasama ko naman talaga sa bahay yung self ko. Yung may-ari ng GCash, which is me, myself, and I. Anyway, so pagkatapos niya tumawag in 5 minutes, natanggap ko yung 600. Masakit sa bulsa, be. Ayoko sa mga loan apps na kumakaltas. Gusto ko yung mga loan apps na siguro matitiis pa natin yung interest na 15%. Basta buo yung loan, diba? So pinapalabas niyang wala siyang interest kunyari, pero may service fee siyang kinaltas na sobra sa 15% for a loan that's only 7 days. Drama lang yung pa 2026 niyang second payment. Huwag na kayo maniwala dyan. So guys, kung ako lang masusunod ha, wag dito. Ayoko sa mga ganitong mga klaseng loan app. So, as soon as I got the money, binayaran ko. O, kumita na siya ng 400 sa akin dahil binayaran ko ng buong-buo. Nag-scan ako dun sa QR niya sa how to make a payment. Scan ko yun. Tapos, pagkatapos mo mabayad nung na-recognize na ng system na nagbayad ako, nag-email ka agad ako sa kanila. Nasabi ko, gusto kong magpa-delete. At may sumagot. Next day pa. Hiningi yung first name and yung phone number, registered phone number, at I'm still waiting for it. Pero gusto ko talaga magpa-delete. Guys, this loan app, wala po siyang option na ikaw mismo magdi-delete ng account mo. Kailangan kang mag-reach out sa kanila. So, update ko na lang kayo sa Facebook page ko kung na-delete yung account ko. Pero, as far, ngayon, yun lang, na-acknowledge nila na they want to help me down, yung stuff like that. Ito yung proof na registered doesn't mean that it is okay. Dahil para sa akin, hindi po okay yung loan app na to. So that's it for today's video and subscribe if you haven't already. I will see you on my next vlog. Bye-bye!